Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo ang aming maisakatuparan, ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caipas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas.
at papagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligad. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Puri ng manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Hinulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoong iyon." Na marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang mga lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, ngunit gaano karami ng isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nilang siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa Pambansang Tambanan Santo Padre Pio at Happy Easter po sa inyong lahat. Ang karaniwang ginagawa po ng isang tao, o marahil sa karanasan po natin, pag ayaw mo nang magulo ang iyong paligid, madalas umuuwi ka kung saan ka nagmula. Example po, matagal ka na nagtatrabaho. Ngayon, dahil sa ingay ng paligid, gusto mo makapagpahinga. Ayaw mo nang mamasyal. Gusto mo nang umuwi at magpahinga. At madalas siguro, kaya gusto niyang umuwi at magpahinga, mas nakaka-relax. Dahil yung kanyang ginagawa, sabi na lang po natin, pagod na. Talaga mapapagod, lalo na po sa panahon po ngayon. Marami pong dahilan kung bakit ang isang empleyado, isang pamilya, o isang anak, o isang mga kasamahan po natin ay napapagod. Kaya nga po, every time na tayo umuwi, nagkakaroon tayo ng magandang kondisyon ng ating katawan. Lalo po yung ating iniisip. Dahil yung mga magaganda, mga karanasan po natin, bago tayo dumating sa ating panahon. Kaya mahalaga po yung karanasan, mahalaga po yung pinagmulan. Dahil sa pinagmulan, nakarating tayo kung ano tayo sa ngayon. Pero sa isang banda ng buhay, hindi po nagiging, sabihin po nating, masaya at kagalak-galak sa atin. Ay kasi nga po, dahil sa dami natin responsibility sa buhay, di tayo makakaiwas. Kaya babalik-balikan po natin ang mga buhay po natin kung saan tayo nagmula. At ngayon po sa ating ebanghelyo, nakita po na, narinig po natin ang ikatlong pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Ang alagad na kung saan iniwan siya. Ang mga alagad na kung saan pinabayaan siya nung siya'y naghihirap at ipakos sa krus. Kaya nga po ang konteksto ng ating ebanghelyo, ang mga alagad ay nagkaroon ng mga disappointed sa buhay po nila. Kasi para po sa kanila, ang ating Panginoong Yesus na magliligtas sa kanila. Kaya bago pa nangyari yun talaga ang kanilang paghahangad ng mga apostol. Pero taliwas po ito sa kanilang sinasabi. Kaya nung sila'y nagkahiwa-hiwalay na, bumalik sila sa kanilang pinanggalingan. Kasi nga hindi nila matanggap May mga disappointment sila sa kanilang buhay na kasama nila na kung saan inaakalang magbibigay sa kanila talaga ng kaligayahan. Kaya talagang bumalik talaga po sila. Katulad din ng Pedro, yung mga anak ni Zebedeo. Ano ba yung trabaho nila? Mangingisda. Kaya bumalik sila sa kanilang gawi. Hindi pinagpatuloy kung ano yung ginawa nila nung kasama nila ang ating Panginoong Jesus. So naturally, sila po ay nangingisda talaga. At yung mismo siguro ang nakakapagbigay sa kanila ng ginhawa para maibsan nila ang lungkot ng pagkawala o pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristong manunubos. At dahil dito, mas lalong naipadama ng ating Panginoong Hesukristo ang pagmamahal niya sa kanyang mga alagad. Katulad po na sinabi sa ating ebanghelyo, ang ikatlong pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na muli siyang nabuhay. Kaya habang namamangka ang mga alagad, sabi nga po noong una, wala silang nahuling isda.
Pero, nung dumating ang ating Panginoong Heso Kristo, hindi pa nila nakilala. Kaya nga ang tanong, isipin niyo po ha, kahit ang mga apostoles o mga apostol, hindi agad-kagad nakilala nila ang ating Panginoong Hesus. Nahihirapan nilang i-recognize kung sino ang ating Panginoong Hesus na nagsabi sa kanilang, may nahuli ba kayong isda? Anong sabi? Wala po. Anong sabi ng Panginoon? Ihulog ulit ninyo ang isda sa kanang gawi ng inyong bangka. At doon, ginawa nila yon. Sumunod sila. At sa pagsunod, nakahuli sila ng maraming isda. Nagkaroon ng hiwaga at himala sa kanila. At dahil doon, mas na-recognize nila ang ating Panginoong Yesus na sinabi ni Pedro, Panginoong iyon, doon pa lang makikitaan po natin. Hindi dahil naniwala sina Pedro, dahil sa himala na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Naniwala sila dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kung susunod tayo sa utos ng Diyos, maraming biyaya tayong makakamit na bumula sa Kanya. At ito yung halimbawa na ginawa ng mga alagad na hindi pa nila nakilala sa Jesus. Pero nung inutusan ng ating Panginoon Jesus na ihulog ang lambat sa tabi ng bangka, maraming isda silang nahuli. At hindi nga nila, sabi nga po natin, hindi man lang nasira ang lambat. So ibig sabihin, pag tayo'y sumusunod sa utos ng ating Panginoon, hindi masisira ang biyaya, kundi ito'y magbibigay ng kahulugan kung bakit tayo nabubuhay. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay pinapalaala sa bawat isa po sa atin kung marunong tayong sumunod at kung alam natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang biyayang matatanggap po natin ay higit pa sa ating inaakala. Kaya nga po sa buhay po ng paglilingkod, sa buhay ng pagtugon sa kalooban ng ating Panginoon, sa buhay ng pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay pinangangalagaan niya. Kaya nga po kung hindi natin agad-agad ma-recognize ang ating Panginoong Jesus o ang ating Panginoon Diyos, hanapin pa natin ng mabuti. Huwag tayong titigil sapagkat ang ating Panginoon, bagamat siya ay present sa bawat isa po sa atin, hindi natin napapansin. Bakit? Marami tayong inaalaala sa buhay po natin. At madalas ang inaalaala po natin ay yung future natin. Hindi nating inaalaala kung ano ang presence. Hindi nating inaalaala kung ano ang meron tayo sa ngayon. Ang inaalaala para natin yung hindi pa nangyayari. Kaya nga po sa buhay po ng pagsunod sa ating Panginoon, kaya hindi natin siya napapansin eh. At ang napapansin po natin kung ano yung naiisip natin sa panghinaharap. Kaya nga po sa buhay ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, ito ang mabuting halimbawa na ipinapalaala sa mga alagad. Kaya nga po ang mga alagad ay nagpatuloy ng kanilang misyon. Iniwan ang kanilang dating kinagawian. Iniwan ang lahat para lang sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. Ang pag-iwan sa dating ginagawa ay hindi pag-iwan dahil kinalimutan mo, kundi dahil mayroong mas magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot na gawin ang mga bagay o sinasabi po nating mga kailangan natin sa ating buhay.
dahil sa ating ibanghelyo, ipinapalaala sa bawat isa sa atin na sa kabila ng mga hamon ng buhay ay patuloy ang biyaya ng Panginoon. Patuloy ang pagsubaybay sa atin. Even though hindi natin siya nakikita, pero dahil sa ating pananampalataya, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, bawat tibok ng ating puso, bawat dugo na dumadaloy sa ating katawan, sa ating mga ugat, alam ng ating Panginoon. So ibig sabihin, mas laliman pa natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sapagat yung lalim na ugnayan ang nagbibigay ng sigla sa atin kung bakit patuloy tayong sumusunod sa kanyang mga utos. Sapagkat ang kanyang mga utos ang nagbibigay ng pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya wag po sana tayong matakot. Ang isipin po natin yung realidad ng ating buhay sa ngayon. Anyway, yung future darating pa eh. Kaya nga minsan nagkakagulo ang ating isip eh. Minsan hindi nagkakaroon ng peace of mind. Nagugulo kung ano man nasa isip po natin. Kaya kung ano nasa isip natin, apektado po lahat ang ating katawan. Apektado ang bawat na meron tayo sa ating pagkatao. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ang Luke San Pedro, dahil hubad siya, nagdamit siya. Anong ibig sabihin noon? Wala na yung kanyang pagiging isang mangingisda. Nagdamit siya dahil para ipakita sa ating Panginoon na handang-handa siyang sumunod sa kanyang mga utos. Kasi yung pagiging hubad niya, ang dati niyang ginagawa habang siya'y nangingisda. Pero nung nalaman niya ang ating Panginoong Diyos yon, nagdamit siya. Ibig sabihin yung pagdadamit niya, yun ang utos na dapat niyang sundin. At kailanman, hindi nabigo si San Pedro. At hindi siya binigo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, bilang isang Katoliko, anong damit ang ating isusuot habang buhay? Anong damit ang pwede nating isuot sa ating paglilingkod? Ano ito? Damit ng tagumpay? Damit ng pagpapakasakit? O damit na sumusunod sa kalooban ng Diyos? Dahil yung damit na yon, ang protection po natin sa anumang uri ng kasalanan o tukso sa ating paligid. Yung damit na yon ang nagbibigay ng pagpapahalaga kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin ng paglalakbay, huwag nating kalilimutan, bawat kilos po natin ay mahalaga. Bawat oras po natin ay mahalaga. Kaya hanggat maaari, gawin po nating makabuluhan at makahulugan ang oras na ginagamit po natin. Sapagkat ang ating Panginoon, bawat isa sa atin binibigyan ng laya. At ang layang iyon ay isang laya na makapagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Tulad ng marahil po natin, marami nating ginagawa na lagi tayong bumabalik sa ating pinagmulan. At ang pagbabalik sa ating pinagmulan ay pasasalamat. Dahil dito sa ating Ebanghelyo, ito ang time na kung saan tumugon sina Pedro. Ito ang pagtawag ng ating Panginoong Heso Kristo na sila'y kasama, na sila'y nangingisda, na sila'y nakasama nila ang ating Panginoon. At dahil doon, dahil ang ating Panginoon ay mapagmahal, inihanda niya ang makakain ng mga alagad. Nakita po nilang may siga. At nung makita nilang may siga, ang Panginoong Hesus ang nagluto para sa kanila. So, ibig sabihin, bago pa nating naisip ang lahat, alam na po ng Diyos. Ibinigay ang tinapay, ibinigay ang isda, at sabay-sabay silang kumakain. Ibig sabihin,
pagpapalaala po sa atin ang pagkain na niluto ng ating Panginoong Heso Kristo sa ating Ebanghelyo na inihaw ay ang pagkain ng sama-sama. Ang pagkain na hindi pagkakahiwa-hiwalay. Ibig sabihin, yung mga anak niya ay tinipon niya. Kaya nga po ang table, ang sarap kumain pagkasama ang mga anak. Kaya kung may time tayo na ang ating mga anak na makasama po natin sa hapagkainan, pagsumikapan po natin kasi darating ang panahon, yung table ng ating kinakainan, baka kayo na lang mag-asawa ang kumain doon. At ito sa ating Ebanghelyo, ang pagkain tinutukoy ng ating Panginoon na niluto para sa mga apostol ay ang Sacrament of the Holy Eucharist. Ang tinapay, ang katawan ni Kristo na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ang aming mga alay, upang ang aming kinahiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ng Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana
kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtihis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawang na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalistinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Mama
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, pagkaloob sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang sasagwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng kaligtasan. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng kaligtasan. Na nagbibigay ng kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa inyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay mapakinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais na maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at devoson sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalisa at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa magbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo.
O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagda ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng tingmari at manunubos. Hallelujah.
umaga po sa mga nais pong mag-alay ng rosas. Available po sa extension. Puti po para sa pasasalamat at puti po para sa kahilingan natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Teach us, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa pang-umagang panalangin. Inayayahan ko na tayo tumayo, gawin ang krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Dahil lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag tigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinaba. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Aleluya. Magalak tayo sa ating tagumpay. Aleluya. Ipinako siya sa krus na matay. Aleluya. Upang iligtas tayong nawalay. Aleluya. Sampahin natin at papurihan. Aleluya. Ang Kristong Haring ating itanghal. Aleluya. Tao'y tinubos sa kasalanan. Aleluya. Ang mga anghel ay mag-awitan. Aleluya. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Aleluya. At sa Diyos Anak na Haring mahal. Aleluya. At Espiritong Diyos na banal. Aleluya. Darikala ay magpakailanman. Aleluya. Ang kabunya ni Kristong muling nabuhay ay nagniningning sa mga taong tinubos ng kanyang dugong mahal. Aleluya. Tayo po'y magsiupo. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mo sa santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pagkukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat.
at ako ay dadalangin sa kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwi na ay katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa ay sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kabunyian ni Kristong muling nabuhay ay nagniningning sa mga taong tinubos ng kanyang dugong mahal. Alleluia. Bumangon mula sa libingan ang ating manunubos. Halina't papurihan ang Panginoon nating Diyos. Alleluia. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papurit dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, makapapasong init, matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at niyebeng nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat na tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos.
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Azarias at Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ang Ama at Anak at Espiritu Santo, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilaan magpakailanman. Bumangon mula sa libingan ng ating manunubos, halina't papurihan ng Panginoon natin Diyos. Alleluia. Alleluia! Ang Panginoon ay muling nabuhay ayon sa kanyang pangako. Alleluia! Purihin ang Panginoon, o ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, nataglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang iyong bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Ganito ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kadenang iyaring bakal. Sangayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa, ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Alleluia, ang Panginoon ay muling nabuhay ayon sa kanyang pangako. Alleluia. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, magalak tayo at matuwa ng lubos. Alleluia. Tayo po ay tatayo para po sa papuring awit ni Zacarias. Nang linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Alleluia. Gumawa tayo ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway
upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang luwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nang linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Alleluia. Kristong Panginoon ng buhay na muling binuhay ng Ama, siya ang muling bubuhayin sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ating ipanalangin. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Panginoong Jesus, liwanag na nangniningning sa kadiliman, inakay mo sa buhay ang iyong sambayanan at pinagkalooban ng biyaya ng kabanalan ang aming marupok na kalikasan. Mairaos nawa namin ang araw na ito bilang papuri sa iyong kadakilaan. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Panginoon, tinahak mo ang landas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Makihati nawa kami sa iyong paghihirap at kamatayan at muling mabuhay upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Anak ng Ama, aming Panginoon at kapatid, hinirang mo kami bilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos. Ang aming masayang alay ng papuri sa iyo, naway aming maihandog. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Ari ng kaluwalhatian, hinihintay namin ang dakilang araw ng iyong mabunying pagdating. Mamasdan nawa namin ang iyong mukha ng harapan at magbagong anyo ayon sa iyong wangis. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pampasandambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pampasandampana at parokya ni Santo Padre Pio. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Ating pundasalin ang Ama namin. Ama Namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristong iyong anak, nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan para sa amin ang landas sa buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ay magpanibago nawa sa pamumuhay naming lahat sa tulong ng Espiritong sa amin nagliliwanag sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.